Ang paglalakbay ay magsisimula sa Welcome Rotonda at Welcome Arch ng Mauban, kung saan matatanaw agad ang malaking niyog na sumisimbolo sa kahalagahan ng bayan sa lalawigan ng Quezon. Ang San Lorenzo Ruiz de Manila Parish Pulo sa Mauban ay isang katolikong simbahan na itinatag noong 2009. Ang kauna-unahang pari ng simbahan ay si Reverend Father Severino Recto M. Hernandez. Sa paglalakbay mo naman papunta sa kabayanan ng Mauban, madadaanan mo ang tulay ng Maapon. Ang tulay ng Maapon ay matatagpuan sa sitio ng Sabang. Kalapit ng tulay ay ang orihinal na tulay ng Maapon na pinaniniwalaang nasira ng lindol. Ang Boss Nilos Guest House sa Mauban ay isang sikat na destinasyon para sa mga turista, lalo na para bumili ng mga pasalubong at gawang mauban. Kilala ito sa kanilang natatanging nipanog o lambanog. Si Gat Uban o kilala rin sa tawag na Gat Pangil Jr. ay isang dumagat, bayaning kilala na lumaban sa mga Moro at pinalaya ang kanilang baryo 400 taon na ang nakalilipas. Tinatawag siyang Gat bilang isang paggalang na katumbas ng honorable sa Ingles, at karaniwang tawag ito sa mga bayani ng bansa na silang nagsakripisyo para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon. Ang Uban ay ang namumuting buhok niya at isa siyang pinuno ng tribo ng 5 pangkat. Kinikilala siya sa kanyang di masukat na katapangan at sa kakaibang paraan ng pakikidigma niya sa mga piratang Muslim. Naipamalas ni Gat Uban ang kanyang tapang sa isa sa mga maramihang paglusob ng mga Moro sa kanilang pangkat. Si Gat Uban mismo at ang 4 na magigiting na kanyang kasama ang humarap sa mga walang awang mga Moro na ito. Ang Mauban na bayan sa Quezon ay pinangalan kay Gat Uban bilang isang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa pagkaligtas natin laban sa mapang-aping mga Islam. Sa kanyang mga kronika, isinulat ni Padre Felix de Huerta, OFM, na ang Mauban ay itinatag ng mga Pransiskano noong mga 1583. Lumipat ito sa iba't ibang lokasyon dahil sa pag-atake ng mga piratang Moro, hanggang sa tuluyan itong nanirahan sa kasalukuyang lugar noong 1647. Ayon sa 1939 Philippines Historical Marker, ang unang simbahang bato sa Mauban ay itinayo noong 1647. Ito ay muling itinayo ng ilang beses, karamihan dahil sa mga lindol. Ang patron ng simbahan ay si San Buenaventura. Sinulat ni Padre Huerta noong 1759, muling sinalakay ng mga piratang Moro ang bayan. Ang mga residente ay nakita ang isang lalaki na may puting kamiseta at pulang damit na pinagtatanggol ang bayan laban sa mga pirata. Ang lalaki ay kamukha ni San Buenaventura. Ang pampublikong paliguan ng Mauban ay itinayo noong 1725 ng mga Dumagat, isang katutubong tribo mula sa grupong Negrito. Ang mga Dumagat ay nagtayo ng paliguan mula sa Apog at Cabibe, na may 200 metrong kanal na nagdadala ng tubig mula sa isang sapa. Ang pampublikong paliguan ay nagsilbing pampublikong lugar para sa pagligo, paghuhugas at pag-inom ng tubig. Nakalaunan ay nakatulong sa unang sibilisasyon ng Mauban. Ngayon, ang kanal ay barado na.
at hindi na umaabot ang tubig sa paliguan. Ang pampublikong paliguan ngayon ay nagsisilbing artepakto na idineklara bilang isang mahalagang pag-aari ng kultura ng National Museum of the Philippines. Habang papalapit ng papalapit sa kabayanan ng Mauban, makikita mo ang animoy puting mansyon. Ito ang tinatawag na White House. Kinilala bilang dating bahay ni Father Horacio de la Costa Sr. Ang White House ay isang historical landmark sa bayan ng Mauban. Ayon sa mga libro, noong nakapagtapos ng kolehiyo si Father Horacio, naging kaagapay siya ng mga sundalong Amerikano at Pilipino upang labanan ang mga Hapones. Nahuli siya ng mga Hapones at kinulong sa Port Santiago ng 2 buwan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, pumunta siya sa Amerika upang magtapos ng kanyang doctorate ng history sa Harvard University. Noong nakabalik siya ng Pilipinas, siya ang naging kauna-unahang dean ng Ateneo de Manila University. Para matuklasan pa ang iba pang pamana ng bayan, samahan niyo kami sa Mauban Library. Ang Mauban Library o Aklatan ng Bayan ay matatagpuan sa itaas ng Pamilihang Bayan ng Mauban sa Barangay Rizaliana. Ang aklatan na ito ay nagtataglay ng mga koleksyon ng mga libro na mapagkukunan ng kwento ng bayan at ang mga tao nito. Bukas ang Mauban Library sa mga taong nais kumuha ng impormasyon o magbasa ng libro. Ang daungan ay isa sa 5 unang pook sa bayan ng Mauban. Ito ay tinatayang pinakamatandang nayon o barangay sa bayan. Una itong tinawag bilang daungang dumagat dahil sa pagbanwa ng tribo ng mga dumagat sa lugar na ito. Ngunit na naglaon ay naging daungan na lamang sa paglipas ng panahon. Ito ang nagsilbing muka ng bayan sa tabi ng karagatan. Narito ang mga bahay kalakal o bodega na nakakubli sa ibabang bahagi ng bulubundukin ng Sierra Madre, tulad na lang ng Casa Tabacalera at marami pang iba. Ayon sa tala ng kasaysayan, libo-libong tonelada ng kopra at tabako ang naihimpil sa mga ito. Ang pook na ito ay naging piping saksi sa makulay na kultura at mayamang kasaysayan ng bayan sa panahon ng kalakalan. Ang Pantala naman ay naging port of call ng mga barko ng Manila Steamship Company sa Look ng Lamon. Nagsilbi rin itong sentrong pangkomersyo ng bayan sa panahon ng Kastila at Amerikano. Ang Rizal Hill Park ng bayan ng Mauban ay may taas na 27.5 metro mula sa antas ng dagat. Upang makarating sa tuktok, ang mga malalakbay ay kinakailangang umakyat ng higit 50 hakbang sa hagdang bato. Sa bundok na ito nakatayo ang estatwa ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas na nagbigay inspirasyon sa revolusyon laban sa Espanya. Nakasulat sa likod ng kanyang estatwa ang isang tula na nagsasabing, "Itaas ang inyong mga ulo ngayon, mga kabataang Pilipino. Sa makislap na araw na ito ang karangyaan. Ipagmalaki ang kagandahan at lakas ng ating bansa at ipagtanggol ang ating inang bayan." Ang Rizal Hill Park ay nagsilbi ng iba't ibang layunin sa nakalipas na 400 taon. Ngayon ay isa na ito sa mga lugar na talaga namang mainam pasyalan ng mga tao, lalong-lalo na ng mga kabataan. Dahil sa napakagandang tanawin at napakaaliwalas na hangin dito. Ang Mauban Seawall ay itinayo noong 1984. Doon ay makikita mo ang estatwa ni Gatubad, ang bayaning dumagat na ipinagtanggol ang mga tao ng Mauban laban sa mga Moro na mananakop noong 16 na siglo. Siya ang parehong bayani kung saan nagmula ang pangalan ng bayan.
Sa seawall, maaaring magpalipas ng oras ang mga manlalakbay, mag-jogging, mangisda, o manood ng pagsikat ng araw. Sa isang dulo ng seawall ay may isang daungan na nagsisilbing pintuan patungo sa Cavite Island. Kaya kung ikaw ay nagnanais na makapunta sa Mauban, ay huwag palampasin na makapunta sa lugar na ito. Tara na sa Mauban! DJ Nathan. Tara na sa Mauban, tayo ay magdiwang, ipakita ang galing ng bayan. Tara na sa Quezon, tara na sa DJ Nathan. tayo ay magdiwang, ipakita ang galing ng bayan. Tara na sa Quezon, tara na sa Mauban, tayo ay magdiwang, ipakita ang ganda ng bayan. Tara na sa Quezon, tara na Mauban, tara na DJ Nathan. Mauban, tara na Mauban, tara na Mauban, tara na Mauban, tara na. Simula na maghanda, halika na, tayo ay nag-iisa. Iba't iba man ang DJ Nathan. isa pa rin lupang sinilangan, ating nabili ng kaliwanagan, ng puso't iba para sa bayan. Tara na sa DJ Nathan. tayo ay magdiwang, ipakita ang galing ng bayan. Tara na sa Quezon, tara na sa Mauban, tayo ay magdiwang, ipakita ang ganda ng bayan. Tara na sa Quezon, tara na sa Mauban, ang ipagdiwang sa ganaan ng mga DJ kababayan. Nathan. Kami sayaw sa kasiyahan, ipakita ang galing sa iba't ibang larangan. Para sa Mauban, ng maranasan, mga tampok na pagkain sa aming bayan, at pagmasdan kulturang pinaghandaan, di mo malilimutan alam ng kaligayahan. Para sa Mauban, ang inyong malaman, ang kagitingan ng kabayan, ibig sa katuban ng pagkakakilanlan, isigaw ang Mauban. Iba't iba man ang katangian, iisa pa rin lupang sinilangan, ating nabili ng kaliwanagan, ng puso't iba para sa bayan. Tara na sa Mauban, tayo ay magdiwang, ipakita ang galing ng bayan. Tara na sa Quezon, tara na sa DJ Nathan. tayo ay magdiwang, ipakita ang ganda ng bayan. Tara na sa Quezon, tara na sa DJ Nathan.